Chapter 7. Manong, para na lang po sa tabi. Biglang sigaw ko sa jeepney driver. Lagpas na ako ng ilang kanto sa dapat kong babaan. Mabuti na lang ay biglang nagpreno ng driver kanina ng malakas kaya naalimpungatan ako. Nakaidlip na pala ako jeep na sinakyan ko pauwi sa bahay. Binaba naman kaagad ako ng driver. Napapailing na lang ako dahil sa kalutangan ko this past 3 days. Tinatimad na akong maglakad at nang nilingan ko naman ang kabilang side ng kalsada ay walang dumadaan na jeep pabalik. Tinatimad din akong tumawid. Nagpasya na lang ako na lakarin na lang pabalik hanggang sa makarating ako sa kanto kung saan ako papasok pauwi ng bahay. Sobrang hapo pa naman ang katawan ko. As usual, habang naglalakad na ako sa eskinita pauwi ng bahay ay puro malalagkit na tingin ng mga tambay sa kanto ang inabot ko. Pati mga kapitbahay ay puro pagtatanong ang mga mata sa akin. Hindi pala basta pagtatanong, panghuhusga ang nakikita ko sa kanila. Kasi feeling ko ay pokpok na rin ang tingin nila sa akin. Wala naman ibang iisipin ng mga kapitbahay kundi ang ganon. Lalo na at nakita nila ako noong nakaraang araw kasama si Tita Mayet. At kinabukasan ay naitanong sa akin kung kamusta ang lagay ni Heaven at kung naoperahan na ba matapos akong harangin ng mga tsismosa nang papunta ako ng ospital. Sinabi ko naman na natuloy na ang operasyon at nagpapagaling na si Heaven sa ospital. Matik na ang iisipin nila ay sama-sama ko nakuha ang pera. Pero wala naman akong pakialam sa iisipin at sasabihin sa akin ng ibang tao. Mas importante na nasadyap ang buhay ng kapatid ko kesa sa reputation at dignity ko. At totoo naman na binento ko na ang katawan ko. Masaya na lang ako na sinabi na ng doktor na kailangan na lang ni Heaven ng ilang araw na pahinga sa ospital at pwede nang ma-discharge ang kapatid ko. Isa pa sa ikinatuwa ko ay ang pagkahuli ng sumaksak kay Heaven. Ang suspect nga ay ang classmate ni Heaven na nagpunta pa sa bahay at nagbigay ng chocolate. Sinalaysay naman nito sa pulis ang pangyayari ng nasa presinto ito. Hindi pa raw uwian sa restaurant ay inaya na nito si Heaven para magpunta sa bahay at may kukunin lang daw na kakailangan sa restaurant. Tumanggi naman raw na sumama si Heaven sa simula pero napilitan na rin sa huli. Nang nasa bahay na raw ng lalaki ay doon nito sinubukan na halayin ang kapatid ko. Nanlaban raw si Heaven at nasaksak ng lalaki, pero nakatakas raw si Heaven matapos na maampas ang lalaki ng bote. Sandali lang naman daw ay nagkamalay na ang lalaki at ginamit nito ang sasakyan para habulin si Heaven. At nang nakita nga niya si Heaven ay sinagasaan niya dahil natakot raw siyang magsumbong sa pulis ang kapatid ko at makulong. Habang naririnig ko ang salaysay ng criminal na yun ay parang dinurog ang puso ko sa pinagdaanan ni Heaven. Hindi talaga ako maawa at itutuloy ko ang kaso at hindi ako papayag na makalaya ang criminal na yun. Nang binalikan ko naman si Heaven galing sa presinto ay sa wakas na damilat na rin ito. Sobrang iyak ko habang labis ang pasasalamat sa Diyos na hindi hinayaan na mamatay ang kapatid ko. Malapit na rin ang pasukan ni Heaven at sana ay makarecover siya agad para hindi maapektuhan ang pag-aaral niya. Kung anong saya ko naman nagagaling si Heaven ay siya rin ang inis ko kay Tita Mayet na inutangan pa ako ng 300,000. Wala naman akong magawa kung hindi magpautang. Katikot takot na panunumbat ang inabot ko nang sinabi ko na mas kailangan ko ng pera. Kung hindi raw dahil sa kanya ay hindi naman daw maipapagamot si Heaven. Kung hindi raw siya naging middleman sa transaction ay baka patay na raw ang kapatid ko. Sa huli ay napilitan akong ibigay kay Tita Mayet ang pera. Alam kong may susobra pa rin naman sa kinita ko mula sa pagbebenta ng laman. Nag-compute ako at may sobra pa para sa ilang araw na stay ni Heaven sa ospital. May pambili pa rin ng mga gamot na kakailanganin. Yun nga lang ay sa tubig ko na lang nilista ang pinautang ko kay Tita Mayet. Sigurado akong hindi na yun maibabalik sa akin. Knowing her. Sugarol siya. Yun nga lang na 1,000,000 na kinita niya ay naglahong parang bula sa kamay niya dahil sa sugal. Kamusta si Heaven, Mira? Tanong sa akin ng kapitbahay ng ilang hakbang na lang ako mula sa bahay namin. Maayos naman, ate. Nakangiting sabi ko sa kapitbahay. Mukhang pagod ka na. Magpahinga ka naman, Miracle. Mamaya ay bibigyan kita ng niluto kong ulam, para hindi ka na magluto. Munggo. Masarap yun. Mas lumapad ang ngiti ko sa kapitbahay namin. Mabait na kapitbahay naman ang kausap ko ngayon. Talagang dati pa lang ay concern na ito sa akin.
Nagpasalamat ako kay ate at ilang sandali lang ay nakarating na ako sa bahay namin. Nadatnan ko pa si Tita Mayet na bagong ligo lang at nakaharap na sa salamin at nagme-make-up. Maaga pa at sigurado naman ako na pupunta si Tita Mayet sa ospital para magbantay ng ilang oras bago naman tumuloy sa club para magtrabaho. Oh, nandyan ka na pala, Mira. Kamusta si Heaven? Tanong nito sa akin matapos akong tapunan ng tingin at binaling muli doon sa salamin habang nag-aayos siya ng kilay. Okay naman, tita. Sambit ko na dumiretso sa upuan. Ang sakit ng mga binti ko sa kalalakad kaya kailangan kong umupo. Magpahinga ka na ng maaga, Mira. Mukha ka ng haggard. Papasok ka na sa opisina bukas, di ba? Sambit ni Tita Mayet matapos nitong mag-make-up. Opo, tita. Magalang na sagot ko. Tumawag naman ako sa HR at nagpaalam ng ilang araw na absent. At bukas nga ay papasok na ako sa opisina. Mabuti at 2 araw na pasok lang at day off na naman. Pagkagaling ko sa opisina ay dediretso naman din ako kay Heaven kaya kaunting oras lang ang magiging pahinga ko. Mabuti na lang din at may mag-aasikaso na nurse kay Heaven. Pero kailangan pa rin ang presence ng kamag-anak doon sa ospital. Sobrang tight ng schedule ko pero kakayanin ko. Makaraos lang ako kay Heaven at maiuwi siya dito sa bahay ay magpapahinga ako ng marami matapos ang trabaho. Oh, siya sige aalis na ako. Pupuntahan ko si Heaven tapos diretso pasok na ako sa club. Sambit ni Tita Mayet, sige po, tita. Tumayo naman ako para pumunta na sa kwarto ko at makapagbihis. Siya nga pala, Mira. Narinig kong tawag ni Tita Mayet. Naroon na siya sa may pinto. Lumapit ako at may nakalimutan yata siyang sabihin. Ano po, tita? May customer pala ako kagabi, sambit ni Tita Mayet na ikinakunot agad ng noo ko. Medyo mas bata ng kaunti kay Mr. Santos. Naghahanap ng babaeng bata. Gusto nga virgin pa, Pinakita ko ang picture mo at mukhang natipuhan ka. Sinabi ko na hindi ka na virgin pero interesado pa rin sa iyo tita, ayoko na po. Mariing putol ko sa sinasabi nito. Pagod na ako. Pagod na nga ang katawan at isip ko ay ang pagpapakaputa lang ang concern ni Tita Mayet para sa akin. Oo, sabihin mo na kahit papaano ay todo asikaso siya sa amin ni Heaven, lalo na dun sa ospital. Pero lamang pa rin na gusto niya akong pakanabangan. Kaya pala mukhang good mood siya ay gusto na naman akong pagkakitaan. Napailing si Tita Mayet, napaka-arte mo, Mira, pera na ang lumalapit sa'yo ayaw mo pa. Nilaspag ka naman na yata ng naka-virgin sa'yo. Pagkasabi ni Tita Mayet ay nagdadabog itong lumabas ng pinto. Kulang na lang ay mapaiyak ako sa sinabi ni Tita Mayet. Lang sandali pa akong nakatulala sa pinto bago nagpunta ng kwarto ko. Humarap ako sa salamin. Tama sila, mukha akong pagod. Haggard na haggard. Nangangitim ang lalim na ng ilalim ng mata ko. Bigla tuloy akong na-conscious. May pasok na ako bukas at ayokong ganito ang itsura ko. Lalo na at makikita ko na naman ang lalaking gumugulo sa utak at puso ko ilang araw na ang nakakaraan. Ang isang Jared Carl Caballero. Binuksan ko ang bag ko. Kinuha ko ang cellphone na binigay sa akin ni Sir Jared. Walang kung anong message at tawag akong nakita. Malalim na buga ng hangin ang pinakawalan ko. Lagi kong tinitingnan ang cellphone at nag-aabang ng text man lang ni Sir Jared pero lagi akong bigo. Simula nang may nangyari sa amin ay lagi ko siyang naiisip. Kung ano na ang ginagawa nito. Kung nasaan ito. Sa tuwing maliligo rin ako ay laging bumabalik sa alaala ko ang mainit na tagpo namin ni Sir Jared. Pakiramdam 3/5 ko ay naiwan sa labi ko ang halik nito. Pero sa isipin na magkikita kami bukas ay hindi ko naman maintindihan ang sarili. Kinakabahan agad ako. Hindi ko na alam kung paano titingnan si Sir Jared na parang wala lang. Lang sandali ang nakalipas ay narinig ko ang tawag ng kapitbahay namin. May dala itong ulam at binigay sa akin. Nako, maraming salamat, ate, ha. Sambit ko habang kinukuha ang mangkok na may mainit-init pa nga naman mo. Maaga akong nagluto, bibigyan na kita at baka maaga ka rin na matutulog. May sinaing ka ba? Tanong ng kapitbahay namin. Magsasaing pa lang ako, ate. Nako, huwag ka nang magsaing. Marami akong sinaing. Bibigyan na lang kita para hindi ka na mapagod. Maraming salamat sa concern, ate, ha. Parang teary-eye ko pang sabi.
At galing talaga sa puso ko ang pasasalamat na may mga taong likas na mabuti kagaya nito. Umalis na ang kapitbahay namin at ilang sandali lang ay bumalik din agad na may dalang kanin. Mag-aalas 6 pa lang ng gabi at nagpasya na akong kainin ang binigay sa akin. Mabilis na kain lang ang ginawa ko at hinugasan na rin ang pinggan. Matapos rin na maglinis ng kaunting kalat sa bahay ay pumasok na ako ng kwarto at nagpababa ako ng kinain. Ramdam ko ang pagod ng maghapon. Matapos ang night routine ko ay nahiga na ako. Muli na naman na ginulo ni Sir Jared ang isip ko. Napapahawak na lang ako sa labi ko at inalala naman ang mga halik na pinagsaluhan namin. Sobrang sarap ng halik ni Sir Jared na ewan ko ba at nami-miss ko ngayon. Pero sigurado naman akong malabo nang mangyari na maghalikan kami muli ng amo ko. Ang sabi nga nito ay umasta na lang akong walang nangyari sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na alam kung anong oras ako dinalaw ng antok. Nang magising ako ay labis ang worry ko dahil hindi ko pala narinig ang alarm clock. Lagot, ngayon na nga lang ako makakapasok sa trabaho ay late pa. Nagmamadali akong naligo, kahit masamang maligo kapag gising agad ay ginawa ko. Madalian ang naging kilos ko. Kahit paapano ay nawala naman ang pagiging haggard ko at nakabawi ako sa tulog kahit ilang oras lang. Matapos kong maligo ay mabilis lang din akong nakabihis. Manipis na make-up ang in-apply ko bago umalis ng bahay. Mabuti na lang at hindi na masyadong rush hour kay maluwag na ang kalsada. At least hindi ako mukhang pagod sa biyahe kapag dadating na ako sa opisina. Magdadalawang oras na akong late nang mag-time in ako nang makarating sa Caballero Building. Labis ang kaba ko habang nasa elevator pa lang. Ang nasa isip ko ay kung pumasok si Sir Jared. Pinilit kong kumalma nang makalabas na ako ng elevator at papasok na sa office namin. Hindi ko kayo binabayaran para bigyan ako ng palpak na reports. Agad akong natigilan nang marinig ang galit na boses. Boses ni Sir Jared yun. Kung kanino ay hindi ko alam. Parang natakot tuloy akong humakbang papasok. Nagtatalo ang kaba ko at excitement na makita ang hot boss ko. Lang sandali akong natigilan bago naglakas loob na pumasok at doon ay napansin ko agad si Sir Jared na nasa area ng filing cabinet. Si Ate Lucy ang pinapagalitan nito. Hindi pa ako napansin ng ilang katrabaho ko na nakapasok na ako dito sa loob. Lahat sila ay nakalingon doon sa area ng filing cabinet. Nakatalikod mula sa kinatatayuan ko si Sir Jared kaya ang matikas nitong likod ang nakikita ko. Sir, pasensya na po si Mira po kasi ang huling gumawa ng report na yon. Hindi ko na po na-check. Pasensya na po at ipapaulit ko na lang sa kanya kapag nakarating siya dito. Narinig kong sabi ni Ate Lucy at hindi pa nito nakikita na narito na ako. Nabahala ako sa narinig. Hindi ko alam kung anong report ang tinutukoy ni Ate Lucy at marami rin naman akong nagawa bago ako nag-absent ng ilang araw. I want Mira in my office as soon as she arrives. Biglang sabi ni Sir Jared sabay alis sa kinatatayuan nito at mabigat ang paa na naglakad papunta sa office nito. Ate Lucy, kinakabahan na lapit ko agad doon sa may filing cabinet area nang tuluyan nang nawala ang balto ni Sir Jared sa paningin ko. Baby girl, nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Ate Lucy nang makita niya akong papalapit sa kanya. Ate, anong report ba yung sinasabi ni Sir Jared? Tandang pananong panipit. Agad na tanong ko. Pakiramdam ko ay putlang-putla na ako ngayon dahil sa takot. Nako, narinig mo na pala. Yung report na ginawa mo bago ka nag-absent. Hindi ko na kasi yun na-check. Kaso biglaan na hiningi kanina ni Sir. Ayon nagagalit dahil may nakita raw siyang mali. Mira, puntahan mo na si Sir Jared. Tuldok. Baka mas lalo pa yung magalit. Sambit ng manager namin na biglang lumapit sa kinatatayuan namin ni Ate Lucy. Ma'am, baka masabon si Mira. Singit ni Ate Lucy. Pasadahan ko muna ang report para makita kung saan nagkamali. Typo o error lang naman daw yun, hindi naman yung figures ang namali. Nakita kong nakanguso na si Ate Lucy at tumingin sa hawak nitong folder. Mas magagalit si Sir Jared kapag sinuwi natin siya. Gusto niya agad na makausap si Mira. Sambit ng manager namin na kinuha sa kamay ni Ate Lucy ang folder at binigay sa akin. Sige na, Mira. Puntahan mo muna si Sir Jared at mag-sorry ka na lang. Baka nga masabon ka, pero tiisin mo muna. Pagkatapos niyong mag-usap ay tayo naman ang mag-uusap tungkol sa trabaho mo.
Hindi pwedeng palagi na lang tayong gagawa ng may typo error na report. Mahigpit si Sir Jared at pati ang department natin ay mapupulaan niya. Pati ako dahil subordinate ko kayo. Baka pag-alitan din ako mamaya. Mahabang sabi ng manager namin. Bigla tuloy na parang na-badshot ako sa manager namin. Nahihiya tuloy ako. Tama naman siya. Napayuko na lang ako at tiningnan ang folder. Nang nakita ko ang report ay hindi ko pa ngayon na double check nang natapos ko. Balak ko nga sanang balikan yun at pasadahan kung mayroon akong typo error pero nangyari na nga ang aksidente ni Heaven at puro absent na ako. Sige na, Mira. Puntahan mo na lang muna si Sir Jared. Malungkot na sabi ni Ate Lucy. Sumunod na lang ako sa manager ko at Ate Lucy. Naglakad ako papunta sa table ko at naramdaman ko ang pagsunod sa akin ni Ate Lucy. Binaba ko na ang bag ko sa table. Kumuha muna ako ng tissue para panasan ang kaunting pawis ko sa noo. Tiningnan ko rin ang itsura ko sa salamin at mayos naman ako. Pero ewan ko ba bigla ay para akong na-conscious na maghaharap na naman kasi ni Sir Jared. Okay ka lang ba, Mira? Yung kapatid mo okay na? Mahinang tanong ni Ate Lucy na umupo na sa table nito. Okay naman, ate. Pilit ang ngiti na sabi ko. Sige, puntahan ko muna si Sir Jared. Sambit ko na hindi maitago ang kaba. Naglakad na ako papunta sa office ni Sir Jared. Good morning, Ma'am Lori, bati ko sa secretary ni Sir Jared na saktong papasok din yata sa office ni Sir. Mira, ikaw pala. Halika at hinihintay ka nga ni Sir Jared. Hinawakan pa ako ni Ma'am Lori sa balikat at matapos ay kumatok. Pinahit nito ang doorknob matapos marinig ang boses ni Sir na pinapapasok na siya. Bumungad agad sa akin ang nakakunot na noo ni Sir Jared na nakatingin sa laptop. Sir Jared, we'll start the meeting within 20 minutes. Ipapaayos ko na po ang conference. Yes, Lori? Biglang natigilan si Sir Jared sa sasabihin nito nang paglingon nito ay bigla niyang nakita na katabi ako ng secretary niya. Pero sandali lang naman na natigilan si Sir Jared at binaling muli ang tingin kay Ma'am Lori at sumeryoso na. Yes, Lori. I want everything ready kapag naroon na ako. Iwan mo muna kami ni Miss Geronimo. I don't want any disturbance habang kausap ko siya. Puno ng aturidad na sabi ni Sir Jared. Opo, Sir Jared. Lalabas na po ako. Binaling ni Ma'am Lori ang tingin sa akin. May one muna kita, Mira. Nakita ko naman ang worry sa mata ni Ma'am Lori. Feeling ko ay alam na nitong pagagalitan na ako. Tumango ako sa secretary. Nang tumalikod si Ma'am Lori at lumabas na ay doon din aga ang dibdib ko. Nang binaling ko ang tingin kay Sir Jared at nakita kong tumayo ito at naglakad patungo sa akin. Mas lalo akong kinabahan habang naririnig ko ang lakad nito. Yumuko ako. Sir Jared. Pinapatawag niyo raw po ako. Sambit ko habang nasa lapag ang tingin. Hanggang sa nakita ko na ang sapatos ni Sir na isang hakbang na lang ang layo sa paa ko. Napilitan ako na lingon si Sir, malamlam na ang tingin nito ngayon. Napalunok ako. Sobrang gwapo niya. Hindi ko maiwasan na ilibot ang tingin sa mukha ng gwapo kong amo. Bigla tuloy nag-flashback sa akin ang pinagsaluhan namin. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Napalunok ako nang bigla humakbang pa si Sir Jared papalapit sa akin, nawalan na ng space ang pagitan namin. Parang na-deprive na ako ng hangin at nahirapan na huminga. Humakbang ako paatros dahil parang hindi ko kinaya ang lapit ng distansya namin. Pero naramdaman ko na ang likod ng pinto kaya wala na akong aatrasan pa. Napayakap na lang ako sa hawak kong folder. Sir Ja, nanlaki ang mata ko at hindi ko na naituloy ang sasabihin nang biglang tinawid ni Sir Jared ang pagitan ng mga labi namin. Labis ang gulat ko at nanlaki ang matang nakatingin sa kawalan. Sakto pa naawang ang bibig ko kaya agad kong nalasahan ang laway nitong fresh na fresh pa. Narinig ko na lang ang pagtunog ng doorknob at nilock yun ni Sir Jared. Kinabahan ako kung bakit ako hinalikan ni Sir Jared. Pero hindi ko may kakaila sa isip na sobra kung na-miss ang lips niya. Nakapikit si Sir Jared at nahawa na rin ako, lang sandali pa ay ginalaw na ni Sir ang labi niya. Naramdaman ko naman na humaplos ang kamay niya sa may bewang ko. Nasa pagitan pa ng mga dibdib namin ang labi kong nakayakap sa folder. Nagpatuloy ang halik ni Sir Jared na naging mapusok ang galaw ng labi at ako naman ay nasasarapan na tinugon ang halik niya.
Lang sandali lang ay naramdaman ko na ang magkabilang kamay niya na ikinulong ang mga pisngi ko, sinisigurado niyang hindi makakawala ang labi namin sa pagkakadikit. Mas mapusok pa na halik ang ginawa niya at tila natangay na ako ng kakaibang init. Narinig ko na ang mga ungol sa pagitan ng halik namin, lalo na ng simahan na ng dila ni Sir Jared ang laplapan namin. Ginalugad na ng dila niya ang loob ng bibig ko. Bigla kong naalala na narito ako sa loob ng office ni Sir at baka mapalakas ang ungol ko at marinig mula sa labas ng kwarto. Nabitawan ko ang hawak na folder at tinulak ko sa dibdib si Sir Jared. Humiwalay ito ng halik sa akin. Humahanggos kami pareho na nakatitig sa isa't isa. Nahihiya akong magkalapit ang mga mukha namin pero namagneto na ang mata ko sa kanya. I miss you, baby. Sambit ni Sir Jared na halos magpalambot ng tuhod ko. Sir, hindi makapaniwala na tanong ko. I miss you. Tuldok-tuldok panipik. Inulit ni Sir Jared ang sinabi kahit narinig ko naman. Hindi ko na alam kung nananaginip ba ako sa naririnig mula sa gwapo kong amo. Ako, nami-miss niya rin. Sir Jared, yung tungkol sa report, sorry po. Pag-iiba ko. Hindi ko alam kung ano ang ire response ko sa sinabi niyang nami-miss niya ako. It's okay, baby. Ulitin mo na lang ang report. Malamlam ang boses na sabi ni Sir Jared sa akin. Lahat ng takot kanina na sasabunan niya ako ay biglang nawala. Napalitan naman ng kakaibang kaba ngayon. Kaninang nasa labas kasi ako ay natatakot ako sa sinasabi ni Lucy at ng manager ko. Pero kapag dating sa akin ay ang hirap na maniwala na malupit na CEO ang isang Jared Carl Caballero. Akala ko po kasi sasabunan niyo po ako. Mahinang sabi ko. Later, sasabunan kita. Ha, sir. Hindi naman ako sinagot ni Sir Jared. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong binuhat. Sir. Halos malakas na sabi ko habang nanlalaki ang mata. Lower your voice, anas ni Sir Jared na ikinatayo agad ng mga balahibo ko. Sobrang sexy ng pagkakasabi niya na halatang inaakit ako. Dahil sa takot na mahulog ako ay inangkla ko ang mga braso sa leeg niya. Sa ginawa ko ay nakita kong ngumisi si Sir Jared na mas nagpalakas ng tibok ng puso ko. Sa katatapos namin na halikan at sa kilos niya ngayon ay bigla akong nag-e-expect na may mangyayaring intimate sa pagitan namin. Ewan ko at bigla akong na-excite na hindi ko maintindihan. Hindi dapat mangyari pero bakit parang nilo-look forward ko bigla. My gosh! Mararanasan ko ba uli ang pagtirik ng mata dahil sa kakaibang sarap? Hindi tama pero hindi ko magawang tumanggi. Si Sir Jared mismo ang nagsabi na isang gabi lang naman na may mangyayari sa amin pero bakit gusto niyang maulit muli? Bakit niya ako nami-miss? Alam ko naman na hindi rin nas ulit ang isang gabi na yun dahil nga first time ko at dinyugo pa ako noon. Bukod pa sa tila nagmamadaling umuwi si Sir Jared. Kaya siguro nabitin siya. Baka feeling niya na hindi worth it yung 1 million na binigay niya sa akin. Hindi nga lang 1 million yon, dahil pati si Tita Mayet ay binigyan niya ng 1M pati na rin si Mr. Santos. Kaya kung may sumunod pa na mangyari sa amin ni Sir Jared ay hindi naman ako lugi. Ilang sandali lang ay nakalapit si Sir Jared sa isang pinto na nasa loob ng office. Bigla niya akong binaba. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong lumayo muna sandali para samagap ng hangin dahil parang kinakapos ako ng hininga. Pero hindi ko na agad nagawa yun dahil mabilis na binuksan ni Sir Jared ang pinto at hinayla ako papasok. Agad bumungad sa akin ang isang malinis na CR. Ang bango dito sa loob. Halatang maislan sa banyo si Sir Jared dahil pati amoy dito sa loob ay umaalangaw sa bango. Isinandal ako ni Sir Jared sa dingding. Nasa tapat pa kami ng salamin, wash basin at faucet. Sir, ano pong gagawin natin dito? Agad na tanong ko. Kahit na may idea ako sa binabalak ng amo. I want you, baby ko. I miss you so badly. Puno ng pagnanasa na sabi ni Sir Jared na agad na hinawakan ng magkabilang kamay ang balakang ko at diniin ako sa pinto. Hindi ko na nagawang tumanggi pa. Wala akong lakas dahil sa pinagsasabi pa lang ni Sir Jared ay nanghihina na ako. Nag-iinit na ako, sir, pero, bigla ay pinigil ng daliri ni Sir Jared ang labi ko para magsali. Baby ko, I have little time. Don't you hear my secretary? I have a meeting within 30 minutes. Let's do it here, and we need to do it faster.
Pagkasabi ni Sir Jared ay hinalikan niya ako ng marubdob sa labi. Agad pinasok ang dila sa nakaawang kong labi. Wala na akong nagawa kung hindi tugunin ang halik niyang parang sabik na sabik sa labi ko. Tanda ko pa na ganitong klaseng halik din ang pinagsaluhan namin doon sa motel. Hindi na rin gumana ang isip ko. Lalo na at wala nang mawawala sa akin kung ibibigay ko ang sarili kay Sir Jared. Siya ang nakona sa akin at ewan ko ba, parang wala nang ibang lalaki akong nanaisin na gagalaw sa akin. Single si Sir Jared kaya wala akong nateapakan na relasyon. Kahit nasabihin na parang body kami ngayon ay wala naman masama dahil pareho kaming single. Sir Jared, honest ko nang pinakawala ni Sir Jared ang bibig ko at nilaipat ang halik sa pisngi ko. Naramdaman ko na nag-blush ako. Narinig niya tuloy na nasasarapan ako. Ang hirap naman kasing pigilan ng ungol, Muling sinunggaban ni Sir Jared ang labi ko. Mas mapusok ang ginawa niya kaya nadarang na rin ako sa nanggigig niyang halik. Sinasabayan pa ni Sir ng pinakanak ang pagkagat sa ibabang labi ko kaya dinig na dinig ang tunog ng paglaplap niya sa labi ko. Bumaba ang labi ni Sir Jared sa leeg ko kasabay ng paggapang ng kamay niya sa hita ko at matapos ay pinadausdo sa puson ko pababa sa may maselang parte ko at hinimas yun. Impit na ungol ko at naramdaman agad ang pamamasa ng tipan ko. Agad tinakpan ni Sir Jared ang bunganga ko ng kamay niya. Baby ko, baka marinig tayo sa labas. This restroom is not soundproof. Mahinang sabi niya na saglit na tumigil at tumingin sa akin. Inalis din naman agad ni Sir Jared ang kamay sa bibig ko. Agad tinawid ni Sir ang labi ko at mariing hinalikan kaya hindi na ako nakasalita pa. Parang ayaw niya talaga akong magsalita dahil hindi ko makontrol ang lakas ng boses ko. Naramdaman ko ang mga kamay ni Sir Jared na nagmamadaling tinatanggal ang sinturon niya at agad na ibinaba ang pantalon. Sinunod niyang ilagay ang kamay sa likod ng skirt ko. Tinanggal ang pagkakabutones ng skirt at binaba ang zipper noon. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang skirt ko sa may paanan ko. Nilandes ng mga palad ni Sir Jared ang pempem ko. Naka-cycling short ako pero ramdam ko ang init ng palad ni Sir. Sinapo ng palad niya ang pempem ko at tila sinusukat niya, lang sandali ay kiniskis niya ang palad doon. Sarap pa lang ng paghimas ni Sir Jared sa pempem ko. Ang isang kamay nito ay nakahapit sa baywang ko. Napahawak ako sa dalawang balikat niya dahil sa panginginig ng tuhod ko at para akong matutamba na. Lang sandali ay niyakap ko siya at nilagay ang baba ko sa may balikat niya. Baby ko, nasasarapan ka ba? Bulong niya sa tenga ko na sadyang ginawang paos ang boses. Nahihiya ako na nakakapana ni Sir Jared na namamasa na ako. Napadilat ako at nakita ko ang likod niya mula sa salamin. Nakikita ko pa ang puwet ni Sir na matambok. Nakasuot pa siya, Sir Jared, sambit ko habang patuloy ang paghimas ng palad ni Jared sa pempem ko. Hindi pa siya nakontento at pinasok niya sa loob ng tipan ko ang palad niya at pinasadahan ang hiwa kong namamasa na. Bigla akong napahiyaw dahil bigla niyang nilero ang mani ko. Natakpan ko tuloy ang bibig ko dahil napalakas ang boses ko. Muling saway ni Sir Jared. Nagulat na lang ako nang bigla siyang humiwalay ng pagkakayakap sa akin. Lumuhad si Sir at hinawakan ang magkabilang gilid ng cycling ko. Nagmamadali niyang binaba yun. Parang naging sunod sonora na lang ako nang tinanggal niya sa katawan ko ang pang-ibaba kong mga saplot at hinagi sa sulok nitong restroom. My gosh! Nakatapat na ang mukha ni Sir Jared sa mismong pempem ko. Ibinuka niya ang mga hita ko at kinain bigla ang pempem ko. Napahawak na sa ulo niya sa tindi ng kilati na naramdaman. Nakita ko na lang mula sa salamin na tumitirik na ang mata ko dahil sa sarap na pinaparanas niya sa akin. Pinaglaruan ng dila ni Sir Jared ang mani-mani ko matapos ay pinatigas ang dila niya at nilabas-masok sa lagusan Sir Jared. Napatingin ako sa boss ko. Kita ko ang matinding pagnanasa sa ginagawa ni Sir Jared. Hindi pa nakontento ang lalaki at bigla niyang ipinasok ang isang daliri sa butas ng pempem ko habang ang isang kamay ay pinaglalaruan ang mani-mani ko. Sa tindi ng kiliti na nararamdaman ko ay nasa bunutan ko ang buhok ni Sir Jared. Napatingin sa akin si Sir Jared habang pinagtutulan ng dalawang kamay nito ang parte ko. Nahihiya akong nakikita niya na nahihibang ako sa sarap kaya napatingala ako. Tumitirik ang mga mata ko. Tinakpan ko ng isang kamay ang aking bibig para hindi ako makapag-ingay habang sabunot pa rin si Sir.
Napamura ako sa isip nang biglang tumigil si Sir Jared. Sobrang nabibitin ako, pero maagap ang kilos ni Sir Jared. Iginiya niya ako sa harap ng salamin. Napaungol naman ako nang hinugot niya ang kargada sa pempem ko. Nakiliti pa ako kasabay ng panginginig ng tuhod. Tumutulo pa ang katas namin. Nanlalagkit ako. Sandali akong napatingin sa salamin. Medyo nalukot ang blouse ko. Agad kong inayos ang pangitaas na damit, pati na rin ang bra ko na nawala na sa tamang pesto. Nagkalat ang pareho naming saplot pang ibaba ni Sir Jared. Pupulutin ko sana iyon nang bigla akong hinayla ni Sir Jared. Hinarap niya ako sa kanya at hinalikan. Pagkatapos ay dinala niya ako sa bowl at pinaupo doon. Ewan ko at parang nawala na ako ng kahihiyan na walang saplot. Ang sarap lang umupo doon sa toilet bowl dahil sa ngalay na naramdaman ko kanina. Umalis naman si Sir Jared sandali at matapos at kinuha nito ang sabon na nasa sink at bumalik sa kinauupuan kong toilet bowl. Nagulat na lang ako nang bigla niyang pinabukaka ako at sinabon niya ang pempem ko. Sobrang nakiliti ako. Sinuwi ko siya pero hindi siya nagpapigil. Gusto niya ay siya ang maglilinis ng pempem ko. Nang matapos sabunin ay binyanlawan niya ako gamit ang bidet. Ilang sandali lang ay nalinis na ang pempem ko. Si Sir Jared na rin ang nagpunas ng pempem ko. Get your clothes, baby ko. Sa labas ka na lang magbihis at pagkatapos ay lumabas ka na rin ng office. I need to fix myself. Masu yung utos ni Sir Jared na agad kong sinunod dahil alam kong malapit na ang oras ng meeting niya. Nagmamadali akong nagbihis nang nasa labas na ako ng CR. Inayos ko gamit ang kamay ang nag-ulo kong buhok. May butil ako ng pawis kaya kumuha pa ako sa nakita kong tissue sa table ni Sir Jared para panasan ang noo ko. Nang feeling ko ay hindi na halata na gumawa ako ng kababalaghan ay lumabas na ako ng kwarto ni Sir Jared matapos kunin ang folder na hawak ko kanina na nasa sahig. Wala naman sa table niya si Ma'am Lori. Feeling ko ay nag-aasikaso yun dun sa conference room kaya medyo nakampant akong hindi kami mabubuking ni Sir. Kinakabahan akong nagpunta sa table ko. Busy si Ate Lucy sa harap ng laptop niya at agad na akong umupo sa table ko at baka mahalata pa nito na tila may something sa akin. Mira, bakit parang ang tagal mo doon sa office ni Sir Jared? Tanong sa akin ni Ate Lucy nang makaupo ako, nagwo-worry ako. Sinabon ka ba niya ng todo? Nilingan ko naman si Ate Lucy at pinilit na hindi ipahalata na may something. Oo, Ate Lucy, sinabon ako ni Sir Jared. Di bale gagawin ko na lang uli itong report. Sambit ko na agaw nag-iwas ng tingin kay Ate Lucy. Tama na yan, Mira. Sambit ni Ate Lucy na ngayon ay nakita kong nagpapack up na. Saktong alas 5 na at hindi pa ako tapos sa ginagawa ko pero pwede ko namang bukas ituloy to. Gusto ko sanang tapusin na para naman mag-good shot ako sa manager namin, pero baka mag-extend lang ako ng ilang minutes ngayon para konti na lang ang gagawin ko bukas. Napansin ko kasi na parang naiinis sa akin ang manager ko simula nang akala nito na napag-alitan ako ni Sir Jared. Parang pinag-initan ako, pero mukhang nagtitimpi pa na pag-alitan ako. Sobrang nalutang ako matapos namin mag-quickie ni Sir Jared. Kaya nang may tinanong pa sa akin ang manager ko ay namali ako at nasabihan ng manager ko na mag-focus sa work. Sandali na lang, Ate Lucy. Mga ilang minutes na lang siguro. Sagot ko ng sandaling binaling ang tingin sa katrabaho at muling binalik sa tina-type ko sa laptop. Sigurado ka? Narinig ko pang tanong ni Ate Lucy. Oo, Ate Lucy. Para konti na lang at matapos ko bukas ng maaga kapag biglang hiningi sa akin ni Ma'am ang report. Sagot ko na hindi na ginawang ibang pa ang tingin kay Ate Lucy. Sige, akala ko nagmamadali ka dahil pupuntahan mo ang kapatid mo sa ospital. Sandali lang naman ako, ate. Sagot ko. Kaninang magkasama kami ni Ate Lucy sa kantin ay marami na siyang natanong sa akin tungkol sa nangyari sa nakakaraang araw tungkol sa kapatid ko. Naging limited lang din ang mga sagot ko dahil ayokong madulas na napagamot ko ang kapatid dahil sa pagbebenta ng sarili.